personality yun eh. Pero dahil sa trabaho mo, nababago yung personality mo. Don't misinterpret it. Iba yung totoong personality mo, iba yung work personality. Okay? It is most effective if you will invite, sell, and close them with their own natural personality. Okay, ano yung last? But not necessarily the least. The green. Ano yung mga green? Remember, ito yung mga tao mahilig sa mga information. Information. Ito yung medyo mga silent na mga tao. Mahilig mag-observe. Pag ito umattend ng presentation, wala ko sa harap. Yung mga nasa harap, yan yung mga red. Sino yung mga green? Ito yung mga green, ito yung mga bandang nasa likod. Yung pag sinabi mo, taas ang kami ng mga estudyante, taas. O yung mga walang ginagawa, taas. Yung mga may trabaho, taas. Yung mga negosyo, taas. Yung mga hindi nagtaas, sila yun. Yung mga ayaw makaparticipate, yung mga nakaganon lang. Yung pag sasali ka ba, hindi. Pag-iisipan ko muna kasi marami akong information na kinakailangan malaman eh. Bago muna ako sumali. Bigyan mo pa ako ng maraming information. Usually itong mga ito, bibigyan mo ng brochure, bibigyan mo yung website natin, bibigyan mo ng maraming marketing materials. Hindi basta-basta nagko-commit to. Hindi siya basta-basta nagko-commit. Okay? Ito yung mga taong taga-analyze. Okay? They are good at analyzing. Analyze. Why? Tama? Tapos, sabi ko nga eh. Mahilig mag-analyze. Ito yung analyze and paralyze. So how are you gonna invite people na mahilig mag-analyze? Paano to? Ayaw niya mag-commit. Dito basta-basta nagko-commit. Paano mo mapaparating to? Kunwari, yung best friend mo, ganyan, green. Paano mo siya imbitahan? Friend, may business ako eh. I want your opinion about it. Can you come with me to my business and analyze my business if it's good or not? Can you please bring a paper and let's take notes on the business presentation so you can research if it's good or not? So iniimbitahan mo indirectly, di ba, para i-analyze niya yung business. So chances are, pag gano'n ang pag-imbita mo sa kanya, darating o hindi? Pero kung sinabi mo rin, pare, ang laki ng kitaan dito, pwede ka maging milyonaryo. Walang pakialam yun doon. Hindi nga magkukumit kagad yan eh. Di ba, aaralin niya muna yan, Pero pag yan naman naaral niya, kunwari na napaka-attend mo, napakita mo, ito naman, pag nag-present ka dito, i-present mo lahat. Ang product natin, may 12 mushrooms. Shiitake, hiratake, kawaratake. Kapag hindi ka umainom, ikaw'y maaatake. I-present mo in details. Mahilig sila sa details. Unilevel, differential ng star step 10, minus 20, 30, minus 20%, yung remaining 10%. I-present mo lahat. Pagkatapos mong ma-presenta nito, sasabihin nito, nasulat ko na lahat ng mga important details, balikan mo ko in 8 days na mga alas 4 ng tanghali. Sasabihin ko sa iyo kung ano desisyon ko. Detalyado yan. Medyo may pagka-nerd. Okay? Pag binalikan mo after 10 days ng alas 4 ng tanghali, sasabihin, partner, ano kasi, natapos ko ng mas maaga yung research ko. 8 days pa lang, ng alas 12 ng tanghali, natapos ko na. So, sumali na ako. Inalam ko na yung sponsor number mo, bumili na kagad ako ng International Builders Package. Kasi na-research siya ng tama. So, ngayon, nakikita mo sa mga kaibigan mo kung sino yung green. Na-imagine mo na kung sino yung green. So, can you imagine, if you're a different person, and you're being invited with a different language. Tama lang na maging knowledgeable ka sa lahat. Tama lang. Pero to increase the number of people showing up at your OPP, the number of people showing up at your presentation, and to increase the number of sales or close, naku-close mo sila, you must more or less know their personality. Paano to? Pag-practicean nyo yung mga kaibigan nyo. Usually, kung naku-confuse ka,
between yung natural personality niya, kunwari, ano siya, yung example, kunwari, usually yung mga green, ito yung mga accountant. Accountant, yung mahilig sa numbers, detalyado, perfectionist, di ba? Can you imagine? Kunwari, blue personality ka. Blue personality ka, tapos accountant ka. Di ba? Blue personality tapos accountant. Uy, dami kong kukumpitin. Yay! Dami kong kukumpitin, no? Parang, paano mo malalaman kung ano siya? Pag nakausap mo, kunwari tinanong mo, so, what do you do? I'm an accountant. Salita siya ng salita. What do you love? Tanong mo yun. What do you love the most with your work? Kasi iba yung trabaho niya. Wala akong magagawa. Ito trabaho ko eh. Doktor ako eh. Wala akong magagawa. Ito trabaho ko. Lawyer ako eh. Pero pag tinanong mo, what do you love the most about your work? Doon na pumapasok yung natural personality niya. Kunwari, accountant ako, blue personality. What I love about my work? I love talking to people. I love going to many companies, presenting my ideas, presenting my principles in accounting. Ang dal-dal-dal niya. O lumalabas yung pagka-blue personality niya. Though yung work niya can be a green personality kasi maraming data, information. So pag tinanong mo, what do you love the most with what you do? Ano yung gustong-gusto mo sa trabaho mo? Ano yung gustong-gusto mo sa trabaho mo na ginagawa mo? Kasi doon na lumalabas yung natural color niya. At kapag ka nalaman mo ngayon, alam mo na kung paano siya iimbitahan, alam mo na kung paano siya pepresentan, at alam mo na kung paano siya pasasalihin. Are you learning? Yes! So these are color personalities, how to deal with these color personalities of people, how to present them, and how to motivate them. Ang pinaka-gustong-gusto kong i-motivate yung mga red. Paano i-motivate to? Okay? Ang code word dito, PPC. Pat them, and challenge them. Ano ibig sabihin nun? Di kunwari, may leader ka. Yung leader mo sa organization, talagang go-getter, mahilig sa malaking grupo, mahilig magpa-international builders package, talagang gusto niyang kumita ng malaki, mabilisan. Gusto niyang ma-recognize kagad siya. Kausapin mo. Kunwari, pangalan nito, Paolo. Kunwari na lang. Kunwari lang, Paolo. Ipak mo. Paano mo si Papak? Alam mo, Paolo, magaling ka eh. Ang galing mong speaker eh. Ang galing mong magpatawa. Ang galing mong mag-present. Tapos, ang galing mo mag-motivate. Tapos, i-challenge mo. Pero yung kasama mong crossline, si Derek, grabe last week, yung grupo niya, 100 pay-in. Kaya mo ba yun? Pagkatapos mong ipat, i-recognize ng 2 beses, i-challenge mo. Pag challenge mo yun, ang lalaki yung mata niyan. Uusok yung ilong niyan. Pagkatapos sabihin mo, magaling ako, tapos sasabihin mo kung kaya ko ba yan? Kaya ko yan. Diba? So, that's how you motivate them. Pag gumalaw yun, arangkada ng todo-todo yun. Okay? So, kada tao, iba-iba mag-react sa sinasabi mo. So, kunwari, nagpa-training ka. Okay? Sinabi mo, okay, assignment, right now, lalabas tayo ng building na to, kakausap tayo ng 10 taong hindi mo kakilala. Sasabihin ng green, ay, ayoko nga. Dito muna ako. Sasabihin ng blue, yay, 10 tao, may makikilala ako, may makakausap ako. Sasabihin ng red, 10 lang, mas mauuna ako kaysa sa 10 mo. Nasa una ka pa lang, tapos na ako sa 10. Diba? Yung yellow, paano ba natin gagawin yun? Tulungan mo naman ako. So, iba-iba yan. Iba-iba mag-react. So, kung iba-iba mag-react ang kada tao, iba-iba mo rin sila pasusunodin. Iba-iba mo rin sila i-influence. And as we grow, we are being dictated by our belief system. Okay? What do you mean by belief system? Yung pag-uugali, yung personality mo ngayon, meron ka ngayon, it's because of your culture, of how you grew up, because of your parents, because of the things you've heard when you were growing up. So to further enhance yung influence mo sa tao, okay, you can use words that will build rapport right away.
that will build influence right away. May mga magic words na pag naririnig mo, mas nagtitiwala ka doon sa nagsasalita ka agad. Mas nakukuha mo kagad yung loob nila kapag kinakausap mo sila kagad using these particular words. Like what? Okay? Like, kunwari, use yung mga words like, thank you. Okay, kunwari, di ba pagbali tayo, yung mga bata, yung mga may anak, meron ba dito mga may anak? Mga toddler. Pag binigyan mo yung bata, ano sasabihin ng nanay? Anak, what you gonna say? Thank you. Di ba? Kapag kayong bata nag-thank you, may feeling of happiness siya. Maganda yung pakiramdam niya. Di ba? May sense of fulfillment of being a person. Pag nag-thank you siya, maliit pa lang tayo, pinapasabi na tayo, thank you, thank you, thank you, thank you. So paglaki natin, may yan. Kahit nasabihin mo wala, meron. So pag may kausap ka, you can tell them, sino yung mga first timer, taas ang kamay, thank you for attending our presentation. Diba? You as a stranger, pag nagsabi ka ng thank you, may recall yun. Ano recall yun? Mula nung bata ako, pag nakakarinig ako ng thank you, parang may magandang nangyayari. Nabibigyan ako ng laruan, birthday ko, o basta may magandang nangyayari, kaya ako obliged magsabi ng thank you. So pag nakakarinig ka ng thank you, may magandang feeling. So pag maganda yung feeling, mas mataas yung chance, sasali siya. Natututunan niyo po ba yun? Yes! So use these words, but not so much. Kasi yung iba, nung malaman to, uy, thank you, dumating ka. Uy, thank you, nakikinig ka ngayon ha. Uy, thank you, wala kang tanong. Thank you. Huwag naman mayat-maya. You can use it once or twice sa whole 1 hour presentation. Sa simula, tsaka sa dulo. Okay? Second, you can mention once or twice yung name nung kausap mo. Kunwari si Gretchen. Kunwari, nag-represent ka. Gretchen, ano nga name mo? Gretchen. Gretchen, kunwari, ikaw to. Banggitin mo once. Tapos pag nangyari yun, Gretchen, okay lang ba yan? Kumita ka ng ganito kalaki. Hanggang 2 beses lang. Huwag naman kunwari, Gretchen, kunwari, ikaw to. Tapos Gretchen, kukuha ka ng 2, tapos Gretchen. Tapos ano ba, Gretchen? Either big presentation or 1-on-1 or 2-on-1. Bakit? Masyado namang feeling close ka. Ngayon mo nga lang nakuha yung pangalan, maya't-maya, binabanggit mo naman. Di ba? Okay lang yung once or twice sa buong isang oras. Just to build ample rapport. Huwag yung masyadong 3 times na, masyado nang masakit sa tenga. Di ba? Ngayon lang pinakilala sa'yo, akala mo best friend for life mo na. So once or twice lang, banggitin mo yung pangalan niya. Once, parang, ako yung ginamit niyang example. Di ba? Natandaan niya yung pangalan ko, inulit na pa. Hanggang doon na lang. Okay? What else? Number 3. Use the word please sa mga presentation mo. Okay? Why? When you use the word please, di ba ng mga bata tayo? Ano sabi natin mga bata tayo? Mami, ako pang matulog. Mami, can I have ice cream? Mami, can I have chocolate? Ano sasabihin ng mga nanay? What's the magic word? Please. So, nung mga bata pa lang tayo, pag tayo nag-please, binibigay. O may magandang nangyayari. So, nung bata pa tayo, na-inculcate yan, kapag nagsabi ka ng word na please, positive. So, when you use this during presentation, may it be classroom presentation or 1-on-1,